Dear DJ Chichay and DJ Polly, itago niyo na lang po ako sa pangalang Belle. Sumulat ako para ibahagi ang pinagdaraanan ko ngayon at para humingi ng payo. Nagkakilala kami ni Joven sa text, naging textmates hanggang naging magjowa. 6 months pa lang kami nang magdesisyon kaming mag-live-in. Tutol ang mga magulang ko, pero dahil matigas ang ulo ko at mapusok, hindi ako nakinig sa kanila. Ang problema, ilang beses ko siyang nahuling may babae. Nakabuntis pa ng iba. Wala akong ginawa kundi magpatawad at magpatawad. Recently, na-scam ako para makabayad ng renta sa bahay at amortization sa kotse. May babae siyang hiniraman ng pera. Alam naman ng babae na may pamilya na siya, pero willing daw siyang maging other woman. Pinag-aawayan namin ang babaeng ito araw-araw. Minsan, 2 araw siyang hindi umuuwi. Sa 13 taon naming pagsasama, nasagad na ako. Nakipaghiwalay ako, mga DJ. Pero hindi natuloy kasi ayaw niya kaming iwanan. Binigyan lang daw siya ng pera ng babae, kaya ini-entertain niya. Nabasa ko din yung sulat sa kanya ng panganay naming anak. Ang sabi, kahit wala daw lagi ang tatay niya, okay lang. Huwag lang daw kaming iwan. Bunso naman namin, Daddy ang bukang bibig. Mga DJ, hindi ko naman maitatanggi na mabuti siyang ama. Kaso hindi siya faithful na asawa. Kung sarili ko lang ang iisipin ko, makikipaghiwalay na ako. Kaya lang, ayokong indahin ng mga anak ko ang sakit dahil sa desisyon ko. Ano po ang nararapat kong gawin? Magtitiis ba ako at magpapakamartir para sa mga anak ko? Nagmamahal, Belle. The letter. Mahirap yun na kapag ang atensyon. May anak siya doon sa Hawaii, di ba? Tapos may anak din sa'yo. So, kung ako kay sender, hiwalayan mo. Huwag mong hayaang unti-unti kang maubos. Sa kakatiis mo kasi, pati yung anak mo mahahawa rin. Magtitiis na rin sila na ganun yung setup ng family nyo. Sa kanila, oo, mahirap. Kasi syempre nararamdaman din nila yun. Pero mahirap din namang habang buhay kayong magtitiis. Na parang dalawa kayong naghahati sa taong dapat sana ay sa inyo lang. Kasi kayo yung nauna, kayo yung pamilya. Mahirap ang makipaghati ka sa atensyon ng iba. Yes. May hangganan ang pagtitiis at pag-uunawa natin. Huwag nating hayaang dumating pa sa puntong maubos tayo. Pag naubos tayo, saka tayo bibitaw. Pwede naman kayong maging mabuting magulang sa anak nyo kahit magkahiwalay kayo. Oo naman. Sabi niya, mabuti siyang ama pero unfaithful siyang asawa. Hindi ganon. The best thing a father can do for his children is to love their mother. Pag minahal ng haligi ng tahanan ang ilaw ng tahanan, parang nagre-reflect yun sa mga anak. Kasi kung hahayaan mo siyang ganun ang ginagawa sa loob ng inyong pamilya, pang buhay na siyang ganun, parang ang hirap-hirap naman habang buhay kayong ganun, agawan sa isang lalaki. Charot. Agawan sa ama ng inyong mga anak. Pabiliin mo siya kung sino ba yung papanindigan niya. Hindi yung palipat-lipat siya. Ano yun? Hindi naman porke hiwalayan mo or susuko ka is ipinagkakait mo na yung karapatan ng mga niya bilang ama, di ba? Hindi naman. Magiging mabuting magulang pa naman kayo kahit magkahiwalay. Ikaw pa rin ang final say. Kung ayaw mong hiwalayan yung asawa mo at kung ayaw niyang maghiwalay kayo at iwanan kayo, ikaw yung magbago. Create a life of your own. Kung ayaw mong hiwalayan yung bester mo para sa mga bata, pwede mong ibaling yung attention mo sa ibang bagay para ma-divert yung lungkot mo. Mag-explore ka sa buhay. Ang daming pwedeng magpasaya sa'yo, hindi lang lalaki. Maraming bigger opportunities
para sa future mo at ng mga anak mo. Ikaw na rin ang gumawa ng way para hindi ka masyadong masaktan dyan sa ginagawa ng asawa mo. Mahalin mo rin yung sarili mo. Baka sakaling pag nakikita niya na parang wala ka ng pakialam sa ginagawa niya, baka sakaling magbago siya. No? Isa naman, buo kayong pamilya, pero meron ka pa rin masakit na dinaramdam dyan sa sarili mo, tas palagi kang nagtitiis dahil lang iniisip mo yung kapakanan ng anak mo. Mahirap naman yun. Kasi hindi lang naman ikaw yung nagtitiis dyan pati yung mga anak mo. Kasal man o hindi, kailangan irespeto ka kasi nanay ka ng mga anak niya.